bakit puro na lamang ba kasiyahan ang tatanggapin mo sa Diyos o kasaganaan kaya? Hindi rin ba kahirapan? So, ibig sabihin, ang Diyos natin, sa ating buhay, dapat Diyos natin siya sa kasaganaan, Diyos din natin siya sa kahirapan. Amen? Yes. Dahil yung mga kahirapan, yun yung lalong hamon, sa pagsunod natin sa ating Panginoon. At lalong hamon pag tayo umuunlad na. Parehas po yan Yung pagka ikay naghihirap, di ba, hamon yon. Ay mas lalo naman pagka ikay gumiginhawa, mas hamon yon. Dahil marami pong mga guminhawa, nagbago. O nagbabago pagka yung okay na yung buhay niya. Pero pag tayo po, hindi nagbabago, kay mahirap tayo, kay mayaman tayo, yung ating pagkatao, ay nananatiling kung yung hinahanap sa atin ng Panginoon. Purihin ang Diyos, tayo po ay nagtatagumpay sa ating mga buhay. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Dahil sa ang mga mananampalataya po ay talagang pilit, pilit na gagawa ang paraan para tayo po ay sirain, wasakin, at mailayo po tayo sa ating Panginoon sa pagkakilala sa Kanya. So tayo po ay dadako na sa ating pong pag-aaral ngayon, ang salita ng Diyos. Meron ba tayong kapatid ngayon na ngayon lang natin nakasama? Si Brother Boy. Hindi, Boy Daily. Ayan. Brother Boy, welcome ka. Galing pa pong Pampanga yan. Di ba? Galing pang Pampanga yan. Para makipag-fellowship lang. Tayo, nandito nga lang sa Antipolo, minsan di pa umaatin Di ba? Bagay yung pong pagsamba sa Diyos, paglilingkod, pagsunod sa Kanya, yan. Wala yan dun sa layo, yung lapit. Nasa puso po natin yan mga kapatid. Pagka tayo ay committed, wag lang maging makitid. Ika nga, atin pong patuloy na gagawin, yung atin pong tungkulin sa ating Panginoon. So tayo po'y dadako na sa ating tatalakayin sa umaga pong ito. At syempre, sa ating pagsamba, hindi po mawawala talaga dapat sa ating buhay yung pakikinig ng salita ng Diyos. At ang tatalakayin po natin ngayon, ayan, yung mga kaaway ng Kristiyano. Ayan. Kasi di ba dun sa langit nagkaroon ng kaaway ang Diyos. Tama? Pagdating sa lupa, nagkaroon din ng kaaway yung mga anak ng Diyos. Tama, hindi? Pero nung ang mga anak ng Diyos ay nagkasala na, wala nang kaaway, kakampi na. Ngayon, pag naging anak ka uli ng Diyos, nagkakauling ka uli ng kaaway. So, kaya tayo pong mananampalataya, ay meron po talagang mga kaaway. Ang mahirap pag yung mga mananampalataya ang nag-aaway-away. Opo. Yun yung mahirap. Pagka yung tayo pa yung pinagmumula ng away-away. Sigurado, ginagamit na tayo ng kaaway. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya nga, di ba, sinasaway ni Apostol Pablo yung pinagmumula ng pagkakabaha, bahagi
sa loob ng church. Yung pagkakampi-kampi. Yung kay Pedro ako, kay Pablo ako, kay Apolos ako, ano? Kay Pastor Perdi ako, ganon. Kay Ate Cora ako, hindi pwede yung ganon. Kay Ate Sun ako, sasabihin ganon. Ano? O kay Ate Grace ako, o kaya, basta ako, kay Kuya Jetro ako, yung ganon. Ako kay Ate Syam, ako kay Angge, yung ganon. Pagka ganon yung ating mentality sa church, tayo'y magkakanya-kanya talaga. At iyon ang pagmumula ng pag-aaway-away, pagkakagulo. Tapos, siyempre, na tayo yung napapasok na tayo anong mangyayari ngayon sa church? Di ba? Kakaroon ng problema. Sino problema? Yung nasa loob ng church. Kaya, kailangan mag-ingat po tayo mga kapatid bilang mananampalataya. Kasi yung mga anak ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, laging maghahanap ang dyablo ng pagkakataon. Kaya ito po yung ating tatalakayin. Kaya dito pa lamang po, sige. Sabi nga rito, ang buhay Kristiyano ay tunay na buhay dito sa mundo. Ano? Ito ay maraming mga kaaway na nagtatangkang ihiwalay ang mananampalataya sa Panginoong Jesus. So, ibig sabihin, mga kapatid, talagang ang layunin ng dyablo ay malayo tayo sa Diyos. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, naparito yung magnanakaw para pumatay, manira at magwasak. Yun po yung layunin ng dyablo. Yun yung kanyang misyon. Pero ang Panginoon, ang misyon niya, naparito siya para bigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So magkaiba. Yung misyon ng dyablo sa misyon ng ating Panginoong Jesus. Ang misyon ng Panginoong Jesus, iligtas tayo. Bigyan niya tayo ng buhay na ganap, yung mapayapa, yung masaya, yung nagkakaisa tayo, kahit saan po 'yon, sa pamilya, sa church, kahit saan tayo naroon, ang gusto ng Panginoon, namumuhay tayo ng naaayon doon sa kanyang layunin sa buhay habang tayo po ay naandito sa lupa. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang dyablo galit na galit po yan sa pamilya? Maniwala po kayo. Galit na galit ang dyablo sa pamilya. Kaya yung mga pamilya, anong ginagawa niya? Sige, maano po natin yun. Makita na. Sinisira. Lagi niyang tinatarget yung pamilya. Kaya sabi po ng Biblia, sabi nga diyan, tinuturuan tayo ng Biblia kung sino-sino ang mga ito, yung ating mga kaaway. At papaano natin silang magagapi sa buhay. So atin pong aralin ang mga ito. So bumasa tayo sa 1 Peter 5, verse 8 to 9. Basa tayo. 1, 2, 3. Yung malakas. 1, 2, 3. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang niyong umaatungal at aali-aligid na umahanap ng masisila. Labanan niyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Yan pa naman ang pagkakataon ng dyablo. Pagka yung may pinagdadaanan ka, kaya isinama yan ni Pedro kasi yung mga sinulatan po ni Apostol Pedro ay humaharap doon sa mga matitinding pagsubok, doon sa mga kahirapan.
Kaya siyempre, yung pagkakataon ng dyablo, malamang na malamang, yung mga nahihirapan ay humawak sa patalim. Di ba? Sabi nga ang taong nagigipit sa Bombay lumalapit. Ay. Di ba? Joke lang. Ang taong nagigipit, kahit sa patalim, kumakapit, sabing ganon. Kaya siyempre, yung pagkakataon ng masama, di ba, ay malaki yung posibilidad. Tapos, siyempre, mas mas madali niyang manilang, o madaya yung tao. Lalo na pagka may mga pinagdadaanan. Kaya sabi po diyan, kinakailangang maging tayo? Handa. Kailangang maging handa tayo palagi. At mapagbantay. So kaya ating tatalakayin dito, sino-sino yung mga kaaway ng Kristiyano sa kasalukuyang buhay. Una, sabi diyan, ang dyablo o si Satanas. Yan po yung ating unang-unang kaaway. Ang dyablo. Ang hirap makipag-away talaga dyan. Bakit? Dyablo nga yan. Satanas nga . Kaya sabi po dyan, ang pangunahing kaaway ng Kristiyano ay ang dyablo o si Satanas. Siya yung original na rebel o yung rebelde. Siya yung original na mapaghimagsik. Sa ibang Tagalog. Sabi na lumalaban sa Diyos. So ang dyablo talaga ay laban sa Diyos. Laban sa salita ng Diyos. Laban sa mga utos ng Diyos. Kaya yung mga mananampalataya, na nagsisikap, sumunod sa Diyos, talagang lalabanan at lalabanan niya yun. Aawayin niya yun. Maghahanap siya palagi ng pagkakataon para yung taong yon, yung mananampalatayang yon, ay mawasak yung pananampalataya. Kaya ang sabi po ni Pedro, maging handa tayo palagi at mapagbantay. Bakit? Kasi nga, laging aali-aligid ang dyablo. Tapos, sino ginagamit ng dyablo minsan? Mga tao rin. Mga tao rin ang ginagamit ng dyablo. Pag na-impluwensyahan niya yung tao naman magiging impluwensya rin dun sa kanyang kapwa tao. Kaya pagka na-impluwensyahan tayo ni Kristo na sumunod sa Kanya, tayo rin ay magiging impluwensya saan? Sa ating kapwa. Kaya alin sa dalawa, ginagamit ka ng Diyos o ginagamit ka ng dyablo? Mga kapatid. Kaya sabi po dyan, sapagkat nagsimula pa siya sa Eden at nagpatuloy hanggang sa siya at itapon sa lawang apoy. Siya ay isang Elohim o nilikhang Diyos o ibang Diyos o anghel na nag-aklas laban kay Yahweh. Pag sinabi pong Elohim, ibang Diyos, mga kapatid. Kasi ang Diyos po, lumikha ng mga Diyos. Kaya lang yung Diyos ng mga small letter. Mga anghel po yun. Na tinatawag. Ang tawag sa kanila ay Elohim. Kaya mapapansin niyo po sa 10 utos, yung unang utos, wag kang sasamba sa ibang Diyos. Tapos susunod na utos, wag kang gagawa ng mga larawan na inanyuan ng katulad dito sa lupa o sa langit man. So yung una,
huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Hindi po yun yung parang Diyos-Diyosan ng mga larawan ang tinutukoy. Mga Diyos po talaga yun. Dahil ang Diyos, ang tunay na Diyos, ay may ginawang mga Diyos. Ang tawag sa kanila, yung mga anghel, mga Diyos. Kaya lang, yung mga tao po mga kapatid, di ba? Mamaya, natin, tandaanan natin. Kung bakit maraming mga tao, ang nahumaling na sa pagsamba sa ibang Diyos. Tapos, yung ibang Diyos na sinasamba nila, ginawa na nila ng mga larawan, ng mga rebulto. Yun po yung kinalabasan. Kaya mapapansin nyo, ang mga bansa, merong iba-ibang kinikilalang Diyos. Hindi magkakaparehas. Napansin nyo po yun? Kahit yung mga rebulto nila, iba-iba. Halimbawa, doon sa China. Diba? Diba, Buddha? Hindi nyo napansin? So, meron silang kinikilalang Diyos, tapos gumawa sila ng mga rebulto na kinikilala nilang Diyos. O sa India, yung may maraming kamay. At kung ano pa. Diba? So, meron talaga silang ibang kinikilalang Diyos. Tapos, gumawa sila ng mga Diyos-Diyusan. Tayo nga mga kapatid Diba? Meron na, yung mga tao nga, iba-iba yung kinikilalang Diyos. May maliit, may malaki, may maitim, may maputi. Mga kapatid. Kaya kinakailangan po, mag-ingat po tayo. Sabi diyan, una, nakaabang po, yung kaaway. Lagi siyang nag-aabang. Lagi siyang naghahanap, ng pagkakataon upang tayo ay kanyang, masilo. Kaya sabi nga niyan, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Lagi siyang naghahanap ng masisila. Lagi siyang naghahanap. Ay yung mga nasila na, hindi na yun, Hindi na masisila yun. Nasila na Yung hindi pa nasisila, tayo po, mga nakarinig na ng katotohanan, di ba? Naligtas na po tayo. Na kay Kristo na tayo. So, syempre, ito yung kanyang gagawin. Yung tayo ay mahiwalay sa Kanya. Yung tayo ay lumayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi po ni Apostol Pedro, ang dyablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid, naghahanap ng masisila. Kaya sabi diyan, huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya kahit ano pa dapat, yung mangyari, kahit ano pa dapat yung ating mga nararanasan, kahit ano pa dapat, yung ating mga pinagdadaanan. Ang sabi po ni Apostol Pedro, magpakatatag tayo. Sabi diyan. At huwag tayong matakot sa Kanya. Sabi pong ganun. Huwag tayong matakot saan? Sa dyablo. Amen. Dapat yung dyablo ang takot sa atin. Mga kapatid. Tayo masyadong matatakutin. Kakapanood siguro ng horror. Pag tayo po ay yung palaging nanonood ng mga ganyan. Maano ka? Matatakot ka. Kasi nga,
ang itinatanim po nun ay takot. Kaya tuloy, pagkalimbawa, naglalakad kang mag-isa, nasa bahay ka lang, napunta ka lang sa madilim, yung, akala mo meron katabi mo. Akala mo na ando sa loob ng CR, akala mo na andito sa, likod mo lang. Paano ka? Panood mo. Yung napapanood mo, ini-imagine mo na naandun din sa matatakot ka talaga. Kasi, ginagamit din ng kaaway yung mga ganung mga pelikula, palabas. Tuloy matatakutin tayo. Sabi ni Apostol Pedro, huwag kayong matakot sa kanya, sabing ganon. Amen? Magpakatatag lang tayo sa pananampalataya. Kaya lang, mag-ingat tayo na na tayo'y mapaglalangan. Kaya nga ang sabi humahanap siya ng masisila. Ikaw, ako, ang bawat isa sa atin ay pwedeng masila kung hindi tayo magiging mapagbantay. Kaya tuloy, siyempre, pagka ikaw, yung hindi mo na pinaninindigan, hindi mo na binabasa, yung mga salita ng ating Panginoon, kung ano yung tagumpay na ipinagkaloob niya sa atin, di ba? Nalilimutan natin, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Minsan, ang atin pong papaniwalaan, yung atin pong mga nararanasan, nararamdaman, kung ano yung ginagawa lang ng masama sa atin. Pero kung hindi yung kung ano yung sinabi ng Diyos sa atin at sa kanyang mga salita. Pag sinabi na salita ng Diyos, magpakatatag kayo. Sabing ganon, huwag kayong matakot sa Kanya. Anong gagawin natin? Manalig tayo. Sabi pong ganon. Kaya mag-ingat po tayo. Ano pa po? Sabi dyan? Ayan, tinan niyo po yung salaysay ng tao, Kung papaanong nilinlang, Kung papaanong yung mga tao po, ay inilayo niya, sa ating Diyos. Kaya mapapansin nyo, saan nyo nagsimula? Kay Adan. Tandaan natin, gaya na nabanggit ko, ang Diyos po, ang masama, ang dyablo, ang ayaw na ayaw niya, galit na galit siya sa pamilya. Tingnan niyo po, yung una doon sa langit, di ba? Yung pamilya ng Diyos, siya ang nagpasimula para mawasak. Tapos, di ba may naano siya? May naakay siya, yung 1/3 na angel. O di ba? Maraming nawalay sa sa Diyos na mga anghel. Pagdating dito po, nang gawin na ng Diyos yung tao, ganun pa rin yung kanyang misyon. Na yung mga tao, na nilikha ng Diyos, na ang layunin ng Diyos ay makasama niya sa walang hanggan, ang ginawa ng dyablo, nilinlang niya. Para yung mga tao, na kung saan ang layunin ng Diyos, ay makasama niya sa walang hanggan, ay mahiwalay sa Kanya. Lahat ng mga buo, winawasak at sinisira ng dyablo. Halimbawa, sa church, nagkakaisa tayo palagi. Naku, galit na galit siya. Galit na galit ang dyablo sa pagkakaisa. Kasi ang gusto ng dyablo, tayo nagkakagulo. Kaya sa pamilya, sa tahanan.
Ganun po yung ginagawa niyo. Pero hindi yun ang plano ng Diyos sa pamilya. Eh bakit pa ituturo sa church, sa mga mananampalataya ng mga apostol, yung magkaisa kayo, magtulungan kayo, lagi kayo magsama-sama, kung may hinanakit man kayo sa isa't isa, magpatawaran kayo. Di ba ganun yung mga itinuturo? Ganun yung mga itinuturo. Pagka iyon yung hindi natin i-apply, at ang atin pong yung atin pong ang atin pong paiiralin ay yung ating emosyon, nadadaya tayo ng dyablo. Eh, ang tao pa naman, nakakapasok minsan ng dyablo sa ating isip. Hindi yung pumapasok yung yung dyablo mismo. Ini-inject, nag-i-inject ng mga negatibo sa ating puso, sa ating emosyon. Pagka ang emosyon mo, di ba, nadadala ka na ng emosyon mo sa halip na yung sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Anong mangyayari? Mawawalan ka na ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Mamumuhay ka na sa iyong emosyon. Ano ba? Namuhay ka na sa inis mo, sa galit mo, sa puot mo. Di ba? Imbis na mamuhay ka sa pag-ibig, sa kabutihan, sa kabaitan, sa kapakumbabaan. Di ba yung ganon? Magkaiba siya, mga kapatid. Kaya ang sabi po ni Apostol Pedro, magbantay kayo. Magbantay tayo. Kasi ang diablong kaaway ay aani-aligid lang lagi. Naghahanap ng masisila. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Dahil tuso ang kaaway. Dapat mas tayo sa kanya? Matalino. Amen? Kaya pala sabi, be wise like a serpent. Sabing gano'n, maging matalino kayo katulad ng diablo. Yung matalino sa ayon dun sa salita ng Panginoon, hindi yung tuso ka sa pandaraya. Hindi ganon. Dalawa lamang po yung may dalawang karunungan po, na itinuturo ang Biblia, yung makasanlibutan at yung makalangit. Mga kapatid. Kaya kung minsan, pagka meron tayong karunungan, hindi tayo nagbantay, hindi natin alam, nagagamit na pala tayo ng masama. Pero pagka, meron tayong karunungan galing sa Diyos, ay sigurado po, mapayapa, malinis, may pagkakaisa, may pagmamahalan, may pagtutulungan. Ganun po yung karunungan galing sa Diyos eh. Pero pag tayo ay nagkakanya-kanya, ay hindi yan sa Diyos, sabi ni Santiago. Yan ay mula sa sanlibutan. Yan ay sa diablo. Kaya mag-ingat po tayo. Ganyan po yung ginawa ng diablo. Nagsimula kay Adan. Diba? Tapos, doon sa panahon ni Noe, doon sa bumaha. Tapos, yung Tower of Babel. Pagka pinaliwanag natin yan, di ba? Tinukso ng diablo, Yung si Eva at si Adan, bumagsak yung tao. Tapos akala natin, natapos na yung paghihimagsik. Hindi. Ang ginawa pa rin ng diablo, di ba? May mga anghel. Ano yung mga anghel na yon? Yung mga anghel na iniwanan nila yung kanilang likas na kalagayan. Nag-asawa sila ng mga tao. Dahil naghimagsik din sila sa Diyos.
Tapos nagkaroon ng mga ano sila, anak. Ano yon? Yung mga higante. Tapos hanggang sa ang ginawa ng Diyos, nilipol ng Diyos lahat yon. Mga kapatid, ganun po yung kasaysayan. Nilipol lahat ng Diyos yon. Noong panahon ni Noe, ang dami ng tao. Puno na yung tao ng daigdig. Pero dahil sa kasamaan nga, dahil may mga anghel na nangasawa ng mga tao, ng mga babae, nagkaroon sila ng mga anak, ng mga higante, dumami yung higante na yon, at abnormal na po yung lahi ng tao. Kaya ang ginawa ng Diyos, sabi ng Diyos kay Noe, Noe, gugunawin ko na ang daigdig sapagkat sobrang napakasama na ng tao. Sa lahat ng tao, si Noe lamang ang matuwid. Mga kapatid. Tapos may nagtuturo na yung ginunaw lang daw ng Diyos, ay yung part na kung saan naandun sila Noe. Hindi po, ang sabi ng Biblia, buong daigdig. Kasi ang dami na pong tao noon, mga kapatid. Parang kung sa panahon pa natin, yung ngayon. Kaya nga darating ang araw, gugunawin uli ng Diyos yung daigdig pero hindi sa pamamagitan ng tubig. Mga kapatid. Dahil sa kasamaan. So, ganun po yung ginawa ng masama. Tapos, nagsimula uli yung tao, kay Noe, dumami na naman. Kaya yung lahat ng tao ngayon sa daigdig, nanggaling po sa lahi ni Noe. Pag binasa natin yung Biblia. Pero nung dumami po uli yung tao na yon, ang ginawa po ng tao, sumamba pa rin yung mga tao sa ibang mga Diyos. Kaya mapapansin nyo, nagtayo sila ng yung Tower of Babel. Dahil yun po, kung tawagin nyo sa ibang bansa, sigurat. Sa Middle East. Tama ba? Sigurat. Kaya mapapansin nyo, yung mga simbahan, merong mga laging may yung may, yung ang tawag yun. Ha? Oo. Kasi yung mga tao nun, ganun ang ginawa. Nagtayo sila ng Tower of Babel. Tapos, sabi daw hanggang anong araw langit sobrang taas. Kasi nga po, ang mga tao nun, sumasamba na sa ibang Diyos. Tumatawag na sila sa ibang Diyos. Nagkakaisa sila. Isa lang ang nun wika Kaya ang ginawa ng Diyos, ginulo naman yung kanilang wika. Turuin mo. Para hindi na nga naman sila magkaisa sa kasalanan. Nung ginula na ng Diyos yung wika nila, di ba? Nagkanya-kanya na sila. Kaya yung mga tao, kung saan-saan nakarating. Hindi na sila magkaintindihan mga kapatid Pero ang totoo nun, sila po, yung mga tao nun, ay sumamba na sa ibang mga Diyos. Hindi pa sa Diyos-Diyusan, ha? Ibang mga Diyos pa lang. Kaya ang lahat ng tao nun, mga kapatid, kung tawagin, hentil. Ayan, mga hentil sila. Yung nations, Goyim, Gentiles, Sila yung mga rejected, separated, Kasi, kaya po ganun nangyari, ang ginawa ng Diyos, dahil lahat ng tao, hentil, wala pang Hudyo. Sa mga hentil, tumawag ang Diyos ng kanyang yung pagmumulan, yung pagkakatiwalaan, ng kanyang mga salita. At yun po si Abraham. Galing po yan dyan sa sige. Yeah. Hindi. Taas. Hindi. Yan. Galing po yan. Lahat ng tao kasi, mga hintil, ang ginawa ng Diyos, mapapansin nyo, galing dito, tumawag ang Diyos ng isang tao. Si Abraham. At siya po yung pinagmula ng Israel. Ng bayan ng Diyos.
Pero ganun pa man, mga kapatid, ano, yung mga tao no na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham o yung pinagmulan ni Abraham, pinanggalingan ng mga tao na yon na tinawag ng Diyos si Abraham, tinanggihan pa rin nila ang Panginoon. Kaya ang ginawa ng Diyos, tumawag siya. Itinayo niya yung church na tinatawag naman na Israel din. Kaya yung mga mananampalatayang Israel o Hudyo kaya o yung hindi Hudyo, tinatawag na iglesia. Mga kapatid. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, yung tayo ay makasama niya sa walang hanggan. Pero ang dyablo, ang kanyang layunin palagi, ay yung malayo tayo, mga kapatid, sa ating Diyos. Kasi yun yung misyon ng kaaway. Ayan. Sino pa yung kaaway natin? Yung mga anak ng dyablo. Tingnan niyo sabi ng Biblia. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi isinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang itinuturo ko? Sabi po ganon. Pagdating sa 44, anong sabi ng Panginoong Yesus sa kanila? Sino kausap ng Panginoong Yesus? Mga ano? Mga Hudyo. Pero kahit Hudyo, na hindi sumusunod sa ating Panginoon, ay hindi kinikilala ng Diyos na lahi ni Abraham. Ang kinikilala lang ng Diyos, mga kapatid, na lahi ni Abraham, ay yung namumuhay sa pananampalataya katulad ni Abraham. Pero itong mga Hudyo na ito, na lahi naman talaga ni Abraham, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, ang dyablo ang inyong ama. Hindi ang Diyos, pero nagmamalaki sila. Hindi, ang Diyos ang aming ama. Ang ninuno namin ay si Abraham. Sasabihin lang ganun. Pero malino na sinasabi ng Panginoon sa kanila, hindi. Hindi kayo mga anak ng Diyos. Hindi talaga kayo lahi ni Abraham. Pagaman nanggaling sila kay Abraham. Kasi nga po, ang kinikilala lang ng Panginoong Yesus na lahi ni Abraham. Kaya nga po tayo, hindi naman tayo Hudyo talaga mga kapatid Pero, tayo ay naging Hudyo, hindi dahil tinuli tayo, katulad ng sinasabi po, ng kautusan, kundi nagiging Hudyo yung isang tao pagka yung kanyang puso ay natuli. Sabing gano'n. Ibig sabihin, nabago yung ating buhay at sumusunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So kaya nagiging lahi tayo ni Abraham. Kaya ang tawag sa atin ay Israel. Yung church, yun po yung modernong Israel. Bayan ng Diyos. Kaya sabi diyan ang kagustuhan niya, ang ibig niyong gawin. Sabi po ng Panginoong Yesus doon sa kausap niya, noon pa man ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Kaya pag kinokontra natin yung salita ng Diyos, hindi tayo pumapanig doon sa salita ng Diyos, ay nagiging tayo? Kaaway ng Diyos. Mga kapatid, sabi diyan sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Marami ngayon yan. Malapit pa naman na eleksyon. Mga kapatid, mga ngako sa atin. Mga kababayan, yun po, pag ako ibinoto nyo, hindi pa namamatay yung tao. Makikiramay na ako. Di ba yung mga salita ng mga ang daming ganyan. So,
mag-ingat tayo. Ang ginagamit ng kaaway ay minsan nasa tabi lang natin. O, tingnan nyo katabi nyo. Ay, yun lang yun. Pero ito, totoo to mga kapatid. Minsan, ang ginagamit ng kaaway ay yung nasa paligid lang natin. Nasa paligid lang natin. Kaya ang sabi ng ni Apostol Pablo, huwag niyong bibigyan ng puwang ang dyablo. Huwag niyong bibigyan ng puwang ang dyablo. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Ay bakit? Ay siyempre, pag nagkaroon ng konting butas yan, di ba? Eh, dyablo yan eh. Ang gagawin niya, palalakihin niya yan eh. Eh, ang dyablo, hindi naman yan kakatok. Katulad ng Panginoong Yesus. Nakatayo ako sa pintuan at pumakatok. Sabing gano'n ng Panginoong Yesus. Kung diringginin niyo at pagbubuksan, sasama ako sa inyo, sasalo ko sa inyo. Ang Panginoong Yesus gano'n eh. Ay, ang dyablo. Alam naman, kakatok. Oo, kakatok pa yan na. O kaya magsasabi pa. Oo. Diba? Magsasabi ba yan na ganito gagawin niya, ganyan? Ay, hindi. Pag nagkaroon ng pagkakataon yan, papasok at papasok yan at gagawin niya yung kanyang binabalak. Kahit saan, mga kapatid, sa pamilya, sa church, sa trabaho, sa school, basta masira ka lang. Basta masira lang tayo. Kasi wala siyang ibang misyon kundi wasakin ang ating pananampalataya. Gumagamit siya ng tao. Mga kapatid. Gumagamit siya ng tao para masira buhay mo. Para masira ang relasyon natin. Para masira yung relasyon ng mag-asawa, yung relasyon ng magkakapatid, relasyon ng mga magulang, sa kanilang mga anak, yung relasyon natin bilang mga mananampalataya. Pwedeng manggaling din sa atin. Mga kapatid, kaya mag-ingat po tayo. Ayan. Kaya yung mga katotohanan tungkol sa dyablo, siya ay naging kaaway ng Diyos mula pa ng simula. Sa Eden, ng ito ay maghimagsik laban sa Diyos. Pangalawa, siya'y nakilalang pinuno ng mga kaaway ng Diyos mula pa Second Temple period, at sa bagong tipan. Pangatlo, siya ay kaaway din ng mga Kristiyano na minamahal ng Diyos. Siya ay laging nakaabang upang mamuksa at manila. Mga kapatid. Ang hirap laban sa kaaway. Bakit? Bakit hindi madali? Ang hirap makipaglaban kay Satanas. Bakit mahirap? Hindi natin nakikita. Yung mga demonyo, hindi natin nakikita. Pero meron pong pamamaraan na itinuturo ang salita ng Diyos. Kung paano natin mapagtatagumpayan, mapaglalabanan ang dyablo o ang masama. Kaya nga kailangan natin yung salita ng Diyos eh. Dahil yun lang yung paraan, para mapaglabanan natin ang mga lalang ng dyablo. Mga kapatid.
Tingnan niyo po, halimbawa, mamuhay ka sa sarili mo. Huwag ayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan po natin, kahit alam natin, kilala natin ang ating kaaway, alam natin na maraming masasamang espiritu, mga demonyo, mga kapatid, pero pagka yung salita ng Diyos ay hindi natin binibigyan, ng pagpapahalaga sa ating buhay, ay kahit nasabihin mo na, ay hindi ako takot dyan sa diablo, ay hindi ako takot dyan sa masasamang espiritu. Pero yung salita ng Diyos, hindi natin pinapahalagan sa ating buhay. Nako mga kapatid, napakalaki ng pagkakataon ng masama, ng kaaway, para makapasok siya sa buhay po natin. Opo, ganun lang mga kapatid. Tingnan niyo po, sa church, bakit sasabihin na mag-ibigan kayo? Para ano tayo? Para hindi tayo, para hindi tayo away-away. Bakit sasabihin na magpatawaran kayo? Kasi minsan, nagkakasala tayo o nagkakamali. Ngayon, pagka mananatili ka dun sa ganong mindset, ay daig ka, talo ka ng masama. Pero pagka tayo po ay sumusunod dun sa sinasabi ng salita ng Diyos, mananagumpay ka. Wala pong ibang parang para magtagumpay tayo sa masama, kundi tayo'y sumunod at magpasakop sa Diyos. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid. Halimbawa, yung mag-asawa. Anong sabi ng Diyos? Anong sabi ng salita ng Diyos sa mag-asawa? Magpasakupan, di ba? Pero pag hindi yun ginawa, maghiwalay yun. Mag-ibigan. Mahalin ng lalaki yung kanyang asama babae, katulad ng pagmamahal sa kanyang sarili. Pag hindi niya yun ginawa, ay maniwala po kayo mga kapatid. Siguradong maghihiwalay yun. Walang ibang paraan para proteksyonan tayo ng Diyos sa masama, kundi yung kanyang salita. Kaya napakahalaga po yung tayo ay nag-aaral lagi. Nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa, nagbubulay-bulay. Kasi pagka iyan, pinabayaan mo na, mabubuhay ka ngayon sa iyong sarili. At tuloy, makikinig ka na lang saan? Minsan sa sarili mo, o kaya doon sa lalang ng diablo. At tinan niyo po yung susunod na dyan. Wait. Balik. Ang sabi, di ba? Ang paraan niya laban sa mga Kristiyano ay pandaraya, di ba? At panlilinlang. Pero sa 5, siya ay nagagapi sa buhay sa pamamagitan ng pagpapasakop sa Diyos at paglaban sa Kanya. O tinan nyo, pabasahin natin. Basa, 1, 2, 3. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang diablo at lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ang kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen? Tingnan niyo pa mga kapatid, para mas maintindihan natin. Anong sabi? Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Tanong, ano yung kapangyarihan ng Diyos? Yung kanyang salita. Mga kapatid, pag tayo po, binibreak natin yan. Tingnan niyo po. Ang sabi ng Diyos kay Eva, Adan, Eva, huwag niyong kakanin yung bunga ng puno na nagbibigay tungkol sa kaalaman at
mabuti. Pag kinain nyo yaon, mamamatay kayo. Yun ang sabi ng Diyos sa kanila. Ang sabi ng Diablo, Eva, totoo ba na sabi ng Diyos, pag kinain mo yun, mamamatay kayo? O, di ba? Di nagsisinungaling na siya. Hindi kayo mamamatay. Magiging katulad nga kayo ng Diyos. Di ba? Yun ang sabi ng Diablo, di ba? Pero may sinabi na ang Diyos sa kanila. Yun yung salita niya. Yun yung utos niya. Ang ginawa ng tao, nakinig doon sa sinasabi ng Diablo. Hindi nagpailalim yung tao doon sa salita ng Diyos. Kaya ang nangyari, nakapasok ang masama. Ganun po sa atin. Pag in-apply po natin yon, di mananampalataya na tayo ngayon, mga kapatid. Na kay Kristo na tayo. Pag hindi natin in-apply yung mga katuruan ng mga apostol, halimbawa sa church, maniwala po kayo mga kapatid, magkakagulo tayo. Magkakanya-kanya tayo. Ganun ang mangyayari. Kasi, pag hindi tayo magpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, di ba? Hindi tayo magpapailalim, magpapakumbaba sa Kanya, gagawin talaga natin yung maibigan na lang natin. Kahit sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano. Kaya yung mga yon napapariwara, nadadaya, nawawala, nasisira. Kaya nga, ito pong binasa natin, mga Kristyan ang kausap nga nito. Tinan niyo po mga kapatid, papaliwanag po natin mabuti. Sabi, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayaan kayo nito. Sabi ganon. Lalabanan natin yung masama. Pag masama, dapat laban tayo. Pag masama, laban tayo dapat. Pero sabi po ni James, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. So magpakumbaba tayo sa Kanya, di ba? Huwag tayong lumayo. Huwag tayong lumayo sa Kanyang salita. Huwag tayong lumayo sa Kanyang turo. Huwag tayong lumayo sa Kanyang aral. Yun po yung ibig sabihin, para maintindihan natin mabuti. Hindi parang binabasa lang po natin yung salita ng Diyos. Kaya sabi, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Tapos sabi niya, doon sa sinulatan niya, linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Kasi pag hindi niya ginawa yan, hindi niya mapagtatagumpayan yung dyablo. Hindi natin mapagtatagumpayan. Kung mananatili tayong ganyan, yung halimbawa, yung puso natin, ang laman, ay ganito, ganyan. Tapos pinapanatili natin, ay hindi po natin mapagtatagumpayan yung lalang ng masama. Mananatili ka na lang dyan, tapos sinasabi mo, mananampalataya ka, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka lalago. Hindi ka lalago. Kaya nga ang sabi, linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Gawin mo yun? Nasaan ang faith mo pagka ganun? Pabago-bagong isip mo. Kaya sabi dyan, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at kalungkutan, ang inyong kagalakan. Ay baka nagsasaya tayo, di ba? Parang akala natin, okay tayo. Pero deep inside, ang dami pala natin kailangang pagsisihan. Dahil pala natin kailangan talikuran. Kaya ang sabi, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon. At itataas niya kayo. Kita niyo po mga kapatid,
Bakit sinabi pa kung baba? Kasi nga kinakailangan talikuran natin. Yung mga dapat talikuran. Layuan yung dapat layuan. Hingi ng tawad sa Diyos yung dapat hingi ng tawad. Pero pagka hindi, lagi na lang tayong napaglalalangan ng masama. Kaya nga dapat, huwag natin siyang bigyan ng pagkakataon sa atin pong mga buhay. Sa halip, sabing ganun, labanan natin ang dyablo. Pag nilalabanan natin yun, lalayo po yun. Pero pag hindi natin nilalabanan yung ganon, mananatili yun. Mga kapatid. Amen? Yan. Actually, nasa isang point pa lang tayo eh. Kaya, malapit na. So, sa pangalawa, kahit pangalawa lang ha. Sino-sino ang mga kaaway ng Kristiyano sa kasalukuyang buhay? Pangalawa, ang mga ibang Diyos o mga Elohim o mga anghel o mga hukbong spiritual laban sa Diyos. Sige. So, hindi nag-iisa ang dyablo sa paglaban sa Diyos. Marami pang ibang mga Elohim o mga anak ng Diyos na humiwalay at sinunod lamang ang akit ng kapalaluan at sinunod ang sariling gusto sa halip na ang gusto ng Diyos. Mayroong mga nagrebelte sa Genesis 6 at gayon din sa Genesis 10 at Deuteronomy 32. Ang iba ay nakulong at ang iba na may katulad ng dyablo ay nananatiling malaya at namumuksa sa mga taong nadadaya nila. Sabi dyan, wag natin yan. Sabi, tinan niyo po yung mga anak ng Diyos na nag-asawa ng tao. Ito yung binabanggit ko kanina. Sa Genesis 6, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak ng babae ng mga tao. At sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Minsan magugulat ka dun sa katulad po nito. Lalo na pag hindi tayo mahilig magbasa ng Biblia. Meron pala niyan. Mga kapatid, sabi dyan, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y kumuha ng kanilang mga asawa mula sa lahat ng kanilang pinili. Ang mga higante ay nasa lupa na ng mga araw na iyon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Ang mga itong naging makapangyarihan ng unang panahon, mga bantog na mandirigma. Nung panahon nila, sa kanila po. So, ibig sabihin, baka sabihin nyo, Pastor, ano yan? Yan po yung mga anghel na naghimagsik sa Diyos, na iniwan po nila yung likas na kalagayan nila bilang mga anghel. Nagkatawang tao sila at nangasawa ng mga tao. Kaya nga po, ginunaw ng Diyos yung panahon na yun, yung panahon ni Noe, ang daming higanti noon. Abnormal na po yung tao. Paano pa ililigtas ng Diyos yung tao kung gano'n na yung sangkatauhan? Dahil ang tagapagligtas ay manggagaling din sa tao. Abnormal na yung mga tao. Hindi na normal. Bakit? Bino mo, mistisong anghel, tsaka mistisong tao, parang ganun. Lalaki. Mga kapatid. At alam niyo po, sa pag-aaral, nung ginunaw ng Diyos po, yung mga tao, yung daigdig nun, sa panahon ni Noe, di nangamatay silang lahat. Yung mga higante, sila po, yung mga naging espiritu o yung mga demonyo o yung mga unclean spirit. Mga kapatid, na naglilipa na ngayon, natatalakayin naman natin sa susunod. Yes!
Kasi walang banggit sa Biblia na malinaw kung saan nanggaling yung masasamang espiritu. Hindi po yun yung mga anghel na akala natin yung mga demonyo, yung mga masasamang espiritu, yung unclean spirit, yun yung mga anghel. Ay, anghel po ang lalaki. Ay, yung mga demonyo, maliliit yung mga espiritu, nakatulad nung sinaniba ng yung legion na pinalayas natin, Panginoon. Sabi ng Panginoon, anong pangalan mo? Sabi nung demonyo, Legion, sapagkat sila'y napakarami. Pumasok po doon sa isang tao, napakarami, Legion. Paano magiging anghel yun? Baka pag yung anghel ang pumasok sa tao, di ba? Sobrang lakas nun. Baka mas sumabog ang katawan. Yung mga ganun. Kaya sa pag-aaral po, sila yung mga naging mga unclean spirit na eto rin ngayon yung nagpapahirap sa mga tao, lalong-lalo na yung wala pang pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Lumalaya lang po yung tao pag siya'y nagbabalik loob sa ating Panginoong Yesus. Alipin siya ng mga yung masasamang espiritu, kontrolado siya. Pero pagka nagsisi yung tao, lumalaya pagtotoong nagbalik loob sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ayan, nasusobra na tayo mga kapatid. Tama na. Balik mo. Balik mo. Ayan. Kaya, hanggang dito na lang muna tayo mga kapatid, At ito po ay atin pong ipagpapatuloy sa susunod na ating mga pag-aaral na gagawin. Meron po ba tayong mga naunawaan? Na-bless po ba tayo? Ayan, praise the Lord. Kaya mga kapatid, paalala po natin, magbantay tayo lagi sa ating mga sarili, sa ating pong buhay, dahil ang dyablo ay aali-aligid lang yan lagi. Naghahanap sa atin, ng sisilain. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.